Doon na, sabi niya, sa may malaking puno. Tumingin ako sa harapan. Sa tabi ng daan, isang malaking balete. Lumingon ako sa kanya, wala siya. Hindi ako mahilig mag-isip ng masama sa mga tao. Habal-habal driver ako. 8 taon na. Kilala ko na ang mga ruta. Kilala ko ang mga tao sa aming baryo. Kilala ko ang bawat liko ng daan mula sa poblasyon hanggang sa pinakamalalim na sitio. Maraming beses na akong nag-uwi ng mga pasahero sa gabi. Mga nurse galing night shift. Mga estudyante galing review. Mga matatanda galing ospital. Normal lang iyon. Trabaho ko iyon. Pero yung gabing iyon, hindi ko malilimutan kahit kailan. Miyerkules ng gabi. Bandang 11:00. Uuwi na sana ako. Matagal na ang araw ko, pagod na ako, gutom pa. Isang biyahe na lang, sabi ko sa sarili ko. Tapos uwi na. Naghintay ako sa tabi ng daan sa may simbahan ng poblasyon. 10 minuto ang lumipas. Wala. Nagdesisyon na akong umuwi nang walang pasahero. Tapos lumabas siya sa anino. Babae, matanda, mga 60 taong gulang. Nakasuot ng itim na damit, may dalang maliit na bag, nakabalot ng maitim na tapis sa balikat. Lumakad siya patungo sa akin ng dahan-dahan. Tahimik. Walang imik hanggang sa nakatayo na siya sa tabi ng aking motorsiklo. Dadalhin mo ba ako sa sitio Malapad? Sabi niya. Natigil ako. Sitio Malapad, malayo iyon. Mga 30 minuto ang biyahe. Kailangan pang dumaan sa mahabang parte ng daan na walang ilaw, walang bahay, kagubatan lang sa magkabilang panig. Hating gabi na halos. Pero tumingin ako sa kanya. Matanda. Nag-iisa. Paano siya makakauwi kung hindi ko siya ihahatid? Sige po, sabi ko. Sumakay siya. Maayos ang simula ng biyahe. Maliwanag pa ang daan. May mga bahay, may mga tindahan na nagsasara pa lang. Naririnig ko ang radyo ng isang kainan sa tabi ng daan. Normal ang lahat. Pero nang lumabas na kami ng poblasyon, nang pumasok na kami sa mahabang parte ng daan na walang ilaw, nagsimula akong mapansin ang mga bagay. Malamig. Hindi ko inaasahan yon. Mayo ang buwan. Mainit. Pero nang pumasok kami sa ilalim ng mga puno, sa magkabilang panig ng daan, biglang malamig. Yung uri ng lamig na parang may nagbukas ng malaking ref sa tabi mo. Panandalian lang saka ko naisip. Malamig siguro sa kagubatan. Normal. Sobrang katahimikan. Naririnig ko ang makina ng motorsiklo. Naririnig ko ang hangin. Pero ang mga kuliglig, ang mga palaka, ang mga ibon sa gabi, wala. Parang biglang tumigil ang lahat ng tunog ng kagubatan nang pumasok kami. Tapos, ang pasahero sa likod ko 10 minuto na kaming tumatakbo. 10 minuto na siyang nakasakay sa likod ko. Hindi ko siya naramdaman. Hindi ko ibig sabihin na magaan siya. Ibig ko sabihin, parang wala siya. Kapag may pasahero ka sa habal-habal, nararamdaman mo ang bigat. Nararamdaman mo ang kanilang katawan kapag liko ang daan. Nararamdaman mo ang kanilang hawak kapag bumilis ka. Naririnig mo ang kanilang hininga. Pero wala. Parang nag-iisa lang ako sa motorsiklo. Lumingon ako ng bahagya, kahit nagmamaneho ako. Pero sapat para makita ang kanyang damit sa gilid ng aking mata. Nandoon siya, nakasakay, nakatingin sa harapan. Sabi ko sa sarili ko, magaan lang siya. Matanda, payat, normal. Mga 5 minuto bago ang sitio Malapad, nagsalita siya. Doon na, sabi niya, sa may malaking puno. Tumingin ako sa harapan. Malaking puno, nandoon nga. Sa tabi ng daan, isang malaking balete. Ilang metro pa bago ang tanda ng sitio Malapad. Dito po kayo. Hindi pa po tayo sa sitio. Doon na, ulit niya sinabi. Parehong tono, parehong lakas. Parang hindi niya narinig ang tanong ko. Huminto ako. Bahagyang hindi komportable. Bakit dito? Sa gitna ng dilim, sa tabi ng balete, sa dilim. Pero matanda siya. Hindi ko siya mapipilit na ibaba sa maling lugar. May problema po ba? Ihahatid ko kayo sa loob ng sitio. Matagal siyang hindi sumagot. Tapos, dahan-dahan, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat. Malamig. Sobrang lamig na napatigil ang aking hininga. Nandito na ako sa bahay ko, sabi niya. Lumingon ako sa kanya, wala siya. Wala sa likod ko. Wala sa tabi ng daan. Wala kahit saan.
Nakabukas ang motorsiklo. Nakatayo ako sa tabi ng balete, mag-isa. Pero mainit pa ang upuan sa likod. Hindi ako naghintay, hindi ako tumingin sa paligid. Pinaandar ko ang motor. Mabilis, walang atubili, at tumakbo ng tumakbo hanggang sa poblasyon. Nang makarating ako sa ilaw ng unang bahay, huminto ako. Nanginginig, hinihingal. Tiningnan ko ang upuan sa likod. May naiwan siyang bag. Yung maliit na bag na hawak niya kanina, nandoon pa, nakapatong sa upuan. Matagal ko itong tiningnan. Hindi ko ito kinuha. Hindi ko binuksan. Iniwan ko sa tabi ng daan at tumakbo pa uwi. Kinabukasan, nagkwento ako kay Mang Tino, matanda sa aming baryo, maalam sa mga ganyang bagay. Pinakinggan niya ako nang walang imik. Tapos tinanong niya, malaking balete, tabi ng daan papunta sa sitio Malapad? Oo, sabi ko. Tumango siya. Mukha niya, hindi nagulat. Parang inaasahan niya ang kwento. May namatay doon noong nakaraang taon, sabi niya. Matandang babae. Galing siya sa ospital sakay ng pamilya niya pa uwi. Aksidente sa daan. Namatay sa tabi ng balete. Napatigil ako. Sabi pa niya, ang bag na iniwan mo sa daan, kinuha ng pamilya niya, kilala nila. Bag yun ng matanda. Wala na akong nasabi. Pero ang hindi ko maiwasang isipin, kung namatay siya sa aksidente sa daan pa uwi, bakit sa tabi ng balete siya bumaba? Bakit sabi niya, nandito na ako sa bahay ko? At ang pinakamasamang tanong na hindi ko masagot kahit ngayon, kung hindi ko siya dinala ng gabing iyon, nakauwi ba siya? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.